Dallas mas lumakas dahil sa trade. Corey Joseph Pacers na, ngunit na-waived sa huli. At Warriors nakakatakot kapag laging ganito si Curry. Kasaysayan sinira ni Kerr, binatikos ng fans. Ngunit bago ang lahat, kung gusto nyo ng matibay na running shoes, new Adidas fashion, mabibili lamang sa halagang $1,199. Click lamang ang link sa comment section or bisitahin lamang ang tfen.com for more high-quality shoes. Ang Dallas Mavericks ay tinapos ang 3 laro sa East Coast road trip sa tagumpay sa score na 122-108 laban sa New York Knicks. Nag-set ng tono si Luka Doncic na may 36 points, 11 assists at 8 rebounds, kasama ang 4 na teammate na may double figures sa puntos. Sa tingin ko ay nahagip niya ang ritmo doon at nakarating sa tamang lugar, sabi ni Mavs coach Jason Kidd kay Doncic. Sa nakikita ko, ginawa niya ang mahusay na trabaho na ma-manage ang double team at nahanap ang kanyang mga teammates. Sa pagitan sa kanilang kalakalang ginawa sa araw ng deadline at mahabang listahan ng mga hindi aktibong player, kabilang si Jalen Brunson, Julius Randle at OG Anunoby, ang Knicks ay naglaro na may 8 active players lamang. Sinubukan ni Donte DiVincenzo na dalhin ang pasanin ngunit hindi naging sapat. Siya ay nagtala ng 36 points. Ang Mavs ay naglaro na wala si Derek Lively II na may nasal fracture at Dante Exum na may right knee bursitis. Hindi pa tiyak kung kailan babalik sa lineup ang alinman sa dalawang players. Ang mga trade ng Dallas para makuha si PJ Washington at Daniel Gafford ay naging opisyal habang naglalaro bago ang deadline. Naging malakas ang simula ng Mavs na nangunguna sa 5-0 sa mga basket mula kina Kyrie Irving at Doncic. Nagsimulang umatake ang New York upang gawing 8-8 ang laro. Ngunit muling nakuha ng Mavs ang abante at ito ay kanilang napanatili hanggang sa katapusan ng laro. Bagamat madalas na focus sa double team, tinulungan pa rin ni Doncic ang team na magtala ng 24-16 advantage habang patungo siya sa bench para sa unang pagkakataon. Nais ni Doncic na gamitin ang two-man game kasama si Irving nang mas madalas sa mga susunod na laro. Binigyang diin kung gaano kahirap ito sa kanya na karaniwang nagpapalaglag o nagdodoble. Laban sa kanya at kay Irving, kailangan nilang subukan na magpakita o magpalit sa depensa kung saan ideal na hindi nila gustong gawin iyon laban sa anumang ibang matchup. Sa pag-init ni Doncic at sa kanyang mga kakampi mula sa labas ng arc matapos ang halftime, isang step-back three-pointer mula sa Slovenian superstar ang nagdala sa Mavs sa 80-64 sa huling third quarter. Ang dalawang pagtatapos mula kay Jaden Hardy ang nagbigay sa Dallas sa pinakamalaking abante, nakuha nila ang 20 points lead. Pinag-usapan namin bago ang laro, maraming tao ang magdo-double sa akin. Maglalaro lang ako mula doon, sabi ni Doncic. Kapag si Kai ay nandun, mas madali para sa akin ang maglaro. Kung i-double ako, mayroon kaming sitwasyon na 4-on-3 na kung saan ay nagtagumpay kami ng labis ngayon. Mas madali, hindi ako masyadong napapagod. Si Luke at si Kai, ang dalawang ito sa unang kalahati ng laro ay may magandang tambalan na gamitin ang pick and roll sa gitna ng court, sabi ni Kidd. Sa tingin ko ay talagang maganda iyon, kaya sana makarating kami doon ng mas kaunti pa. Tinitiyak na iyon ay mas maganda. Kami lang dalawa. Minsan nagpakita sila, minsan nagpapalit sila, kaya naglaro lang kami sa isa't isa at iyon ay mayroong magandang resulta, dagdag ni Doncic. Gagamitin namin iyon ng maraming beses, lalo na sa late games. Sa katunayan, nangyari sa punto sa laban na ginawa ito ni Doncic na kung saan ang pass na ito ay nag-viral sa social media habang nakatanggap ng double team. Getting some early minutes here. Taj Gibson on the floor as well. And Powell, oh, the little spice. This is, come on. Oh, that was right-handed. He did turn around. Nonetheless. Sa ibang balita naman mga kaibigan, ang Indiana Pacers ay nag-host sa Golden State Warriors ngayong araw para sa unang laban sa season sa pagitan ng dalawang koponan. Ito rin ang unang outing para sa parehong teams pagkatapos ng trade deadline. Nagkataon rin na ang dalawang franchise ay nagkaroon ng kalakalan sa araw na ito. Kinuha ng Pacers si Corey Joseph at ang cash consideration habang kinuha naman ng Warriors ang isang draft pick at si Joseph ay ni-waived ng Indiana sa huli. Hindi siya naglaro sa laban para sa anumang team. Ang superstar guard na si Stephen Curry ay ang naglaro
Bagaman, nagbigay siya ng mga problema sa Pacers mula sa simula ng laban. Ginawa niyang mahirap ang buhay ng Indiana sa pagkakataon na ito, na siyang ang Pacers ay hindi makahanap ng anumang paraan para pigilan ito. Napakahina ang kanilang depensa na nagtulak sa head coach na si Rick Carlisle na tumawag ng timeout. Mas naging mahusay ang Pacers pagkatapos ng paghinto na agad nagkakaroon ng 3-point shot si Aaron Nesmith. Nakayanan ng Pacers na manatiling malapit sa 5-point deficit para sa susunod na ilang minuto pagkatapos linisin ang kanilang mga kaguluhan, ngunit hindi naging sapat ang lahat. May dalawang mga dahilan kaya nangyari ito. Ang isa ay dahil kumuha ng dalawang mabilis na fouls si Miles Turner at umalis sa laro. Ang isa pa ay dahil hindi pumalya si Curry. Siya ay nag-aapoy sa unang bahagi ng laro at nagtala ng 18 sa unang 35 points ng Warriors. Ang former MVP ay naging mainit sa unang quarter. Si Curry ay gumawa ng 6 of 6 mula sa 3 sa unang quarter, nakapag-shoot mula sa iba't ibang bahagi ng sahig. Ang kanyang ika-6 na tira sa mainit na pagkakataon ay dumating habang may dobleng depensa na tila determinadong pigilin siya. Na-excite ang mga fan na makita si Curry na maglaro sa simula ng laban hanggang sa nagdesisyon si Coach Steve Kerr na alisin siya sa laro at bigyan ng pahinga para tapusin ang unang quarter. Bumalik si Curry sa laro sa ikalawang quarter na may 7 minuto at 20 segundo ang natitira, ngunit bago pa man ito, hindi na napigilan ng mga fans na ilabas ang kanilang frustration dito kay Kerr. Meron pa nga ang isang fan ang nagsabi na si Steve Kerr lang ang naging best defender ni Curry. Isang fan rin ang nagsabi na ang lahat ng momentum ni Curry ay mawawala dahil sa ginawa ni Kerr. Isa rin ang nagsabi na kinamumuhian ni Kerr na mag-init ng maaga si Stephen Curry. Nakaabante ang Golden State sa 45-34 matapos ang 12 minutes. Ang kanilang opensa ay maganda sa simula at hindi makahabol ang Pacers. Naitama ng Warriors ang 8 sa kanilang unang 12 tres habang si Jalen Smith ang nangunguna sa Pacers sa scoring na may 14 points. Nagpakita si Smith sa both ends sa floor para sa blue and gold at nangunguna sa bench, ngunit nahirapan silang makipagsabayan sa Warriors. Naging sapat ang second quarter ng Indiana na mapanatiling malapit ang laro sa ilang sandali, ngunit nanatili pa ring nasa kontrol ang Golden State sa pagpasok ni Curry sa laro sa kalagitnaan sa ikalawang quarter at agad nagsimulang binigyan ito ng trap ng Pacers. Pero hindi ito masyadong nakatulong dahil naglaro si Curry sa bola at pinalipat-lipat ito, habang ang kanyang mga teammates sa Warriors ay ang nakabenepisyo naman sa mga pasa na ito at naitama ang mga shooting. Tumaas ng kaunti ang depensa ng Indiana sa gitna ng ikalawang yugto, ngunit pinamunuan ng mga bisitang team ang pagtatapos sa half at pinalaki ang kanilang abante sa double digit. Sila ay naging leading sa 70-58 sa halftime. Si Curry ay may 29 points sa oras na ito. 1 minuto lang ang kinailangan ng Golden State para itulak ang kanilang lead sa 16 points sa ikalawang kalahati. Hindi sila mapigilan ng Pacers at ang mga tagahanga ay napuno sa passionate Warriors fans. Ito ay naging mahirap para sa home team na makakuha ng momentum. Ang level sa depensa ng Indiana na nagkaroon ng mas magandang trabaho sa ikalawang quarter ay naging sapat sa ikatlong yugto. Pinahirapan nila ang Warriors at bumaba ang deficit hanggang sa 11 sa ilang pagkakataon. Ngunit nabigo sila sa kanilang opensa sa ikatlong yugto. Si Tyrese Haliburton, ang star na guard, ay may masamang laban at hindi nagkaroon ng magandang shooting ang Pacers sa 3. Sa huling frame, nagsimula ulit ang Warriors sa pagkilos. Halos umabot sa 20 points ang kanilang abante at naging leading sa 95-76 pagkatapos ng third quarter. Si Curry ay may 36 points na sa oras na ito habang si Smith ang nangunguna sa Indiana na may 14. Inabot niya ang 42 points sa oras na yon at nilibing ang Pacers. Ang mga Warriors ay mahinahon na nagtapos sa laro at nagtagumpay na manalo sa 131-109. Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Keep my head up when I act, head up, that's a fact. Never looking back, I'ma keep myself on track.